Sinabi niya, lahat ng karangalan ko ay dahil lamang sa pagsunod ko sa isang propeta, si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking kawalan ng hustisya na ang mga taong mangmang ay nagsasabing si Jesus ay buhay sa langit, gayong ang lahat ng palatandaan ng buhay spiritual ay nasa pagkatao ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita natin ng Allah sa pamamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pintuan ng banal na paghahayag na isinara sa ibang mga nasyon ay nabuksan sa atin dahil sa kanya. Ang mga himala na itinuturing ng ibang mga bansa bilang alamat ay ating nasaksihan sa pamamagitan niya. Subalit ang mundo ay walang kamalayan rito. Habang nagpapahayag ng kanyang paniniwala, sinabi niya, wala kaming ibang aklat kundi ang Quran, wala kaming ibang sugo kundi si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, at wala kaming ibang relihiyon kundi Islam. Ang ating relihiyon ay hindi laruan ng mga bata. Dapat nating tandaan na wala tayong anumang paghahabol maliban sa pagiging tagapaglingkod ng Islam. Kung may sinumang mag-ugnay ng anumang bagay sa atin na salungat rito, siya ay isang sinungaling. Ang sinuman na hindi tapat sa Islam ay mawawalan ng kabuluhan. Ngunit ang Allah ay nagpakita ng kanyang tulong at suporta sa Jamaat Ahmadiyya at milyon-milyong tao ang sumasali sa atin taon-taon. Mula sa Russia, Amerika, mga bansang Arabo, Africa at Asia, maraming tao ang sumulat at nagpahayag kung paano sila ginabayan ng Allah upang kilalanin ang Hazrat Masih Maud alayhi salam. Isang beses sa isang pagtatalo sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, isang conference ang inihanda kung saan siya ay inimbitahan, ngunit tinanggihan niya ito sapagkat ito ay mula sa mga taong naglalait sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinumang nagsasabing ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinababa sa anumang paraan ay mali. Ang pagmamahal niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikita sa kanyang personal na mga damdamin. Ang isang taong may ganitong malalim na pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman maaaring maging isang taong lumalapas tanganan sa kanya. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Panginoon ng lahat ng mga propeta, ang karangalan ng sangkatauhan at ang imam ng lahat ng nilikha. Ang kanyang relihiyon ay muling nagbigay buhay sa mga nawalang landas ng katotohanan at patnubay. Ya Allah, pagpalain mo siya ng walang katapusang pagpapala, kasindami ng mga butil ng alikabok sa mundo at kasindami ng mga nilalang na naroroon at bawat isa na inililibing dito. Ya Allah, ipagkaloob mo sa kanya ang napakaraming pagpapala na kasindami ng mga butil ng alikabok sa kalangitan, maging ito man ay hayag o nakatago, at iparating mo sa kanya ang aming pagbati ng kapayapaan na aabot sa dulo ng himpapawid. Mapalad ang bansang yumakap kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naglaho sa kanyang pagmamahal. Ang mga naninirahan sa lupaing ito, ang mga Arabo ay tumanggap ng biyaya mula sa Allah. Ang mga naninirahan sa lupaing ito, pinagpala kayo ng mga yapak ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naway kahabagan kayo ng Allah, naway siya ay malugod sa inyo at naway pagkaloob niya ang inyong kasiyahan. Ako ay may mabuting pag-iisip tungkol sa inyo, o mga lingkod ng Allah. Ang aking kaluluwa ay uhaw na makatagpo kayo. Ako ay nasabik na makita ang inyong bayan at ang inyong pagtitipon upang masaksihan ko ang lupaing hinawakan ng mga yapak ng pinuno ng sangkatauhan. Nais kong ilapit sa aking mga mata ang alabok ng bayang ito at makilala ang mabubuting tao dito. Ito ang damdamin ng aking puso na aking ipinahayag.
Naway bigyan ng Allah ang mga Muslim sa Arabia ng kakayahang isabuhay ang aral na ito sa ating panahon at naway gawin nila karapat-dapat ang kanilang mga gawa upang sila ay maging tunay na tagasunod ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging matapat na alagad ng kanyang ummah. Kung sila ay magpapatuloy sa pagsunod ng wasto sa kanyang batas, saka lamang nila mababawi ang kanilang nawalang dangal. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin na may matinding lungkot na kung ang ating mga anak ay pinaslang sa ating harapan, kung ang ating mga mahal sa buhay ay pinutol-putol at pinatay ng may matinding kalupitan, kung ang ating ari-arian ay kinamkam at tayo ay pinatay ng may labis na pag-alipusta, hindi tayo kailanman magdaramdam ng kasing tindi ng sakit na dulot ng panlalait at pang-iinsulto sa ating minamahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Dapat pag-isipan ng mga lumalapas tanganan ng mga lumalaban sa Islam kung ito ba ay tamang gawin, o kayong mga lumalaban sa Ahmadiyyat na kabilang sa ummah ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kayong nagsasabing mahal ninyo siya, pag-isipan ninyo kung ang inyong walang dahilan na paglaban ay hindi nagiging sanhi ng galit ng Allah. Tignan ninyo ang mga pangyayari ngayon. Maaaring ang inyong ginagawa ay nagdudulot ng masamang kahinatnan. Ano ba talaga ang inyong ginagawa? Ano ang resulta ng inyong mga aksyon? Isipin ninyo ito. Tungkol naman sa amin, ang aming pakikitungo sa lahat ng Muslim ay batay sa habag at pagmamahal. Kami ay sumusunod sa turo ng Hazrat Masih Maud alayhi salam na nagsabi, "O puso ko, pangalagaan mo ang kapakanan ng iba, sapagkat ang tunay na nagmamahal sa propeta ay laging nagmamalasakit sa lahat." Dahil dito, mahal namin ang lahat ng Muslim. Nanalangin kami para sa kanilang kapayapaan at ginagawa ang lahat ng aming makakaya para sa kanilang ikabubuti. Naway pag-isipan nila ito at sa halip na magmadali sa pagbibigay ng mga maling hatol laban sa taong isinugo ng Allah, ay pag-aralan at unawain nila ang kanyang mensahe. Dapat nilang isipin kung makatwiran ba ang kanilang ginagawa. Kung talagang naniniwala sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapala ng Allah, dapat nilang isipin kung makatwiran ba ang kanilang ginagawa. Kung talagang naniniwala sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi nila suriin ng maingat ang aming paniniwala? Bakit hindi nila tanungin ang kanilang sarili kung talagang may mali sa aming sinasabi? Bakit hindi nila tayo tanungin bago nila tayo hatulan? Kung matapos ang masusing pagsusuri ay makita nilang may mga bagay na lumalabag sa Quran, sa Hadis at sa batas ng Islam, saka lamang nila may karapatan na tutulan kami. Ngunit nagawa ba nila ito? Sinuri ba nila ang aming mga puso? Alam ba nila kung ano ang nasa loob namin? Alam ba nila kung gaano namin pinaniniwalaan ang huling sugo ng Allah? Alam ba nila kung paano namin sinusunod ang bawat kautusan ng Quran? Kami ay nagsisikap na itatag ang kaisahan ng Allah sa mundo, ang tauhid ng Diyos, at ito ang dapat pag-isipan ng lahat. Naway bigyan ng Allah ang mga Muslim ng pangunawa upang suriin ang kanilang mga paniniwala at bigyan din tayo ng kakayahan na patunayan ng ating pagmamahal sa propeta sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kami ay yakin sa Hazrat Masih Maud alayhi salam at nais naming tuparin ang aming tungkulin sa kanya. Dapat nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong parehong damdamin tulad ng kanyang naramdaman. Ginagawa ba natin ang lahat upang may taguyod ang kaisahan ng Allah sa mundo? Tayo ba ay nagsusumikap na tuparin ang ating tungkulin sa Islam? Naway pagpalain ng Allah ang lahat
nang lumalahok sa Jalsa Salana sa Kadian at sa iba pang bahagi ng mundo, ang mga nasa kanilang tahanan at nakikinig sa mga talumpati ay naway mapabilang din sa kanyang pag-iingat. Sa oras na ito, maraming Jalsa Salana ang ginaganap sa iba't ibang bansa. Ang mga larawan ng mga ito ay pinapakita. May Jalsa sa Togo, sa Mali, na ngayon ay nasa huling araw na, sa Burkina Faso, sa Guinea-Conakry, sa Niger. Lahat ay nasa kanilang huling araw. May Jalsa rin sa Senegal, sa Guinea-Bissau at sa West Coast ng Amerika. Ang lahat ng mga ito ay natitipon upang maunawaan at ipalaganap ang mensahe ng Hazrat Masih Maud salam at upang mapabuti ang kanilang sarili. Naway bigyan sila ng Allah ng kakayahan na matamo ang mga biyayang kanilang inaasahan sa pagdalo ng Jalsa. Sa Kadian, iniulat sa akin ang kaganapang ito ay dinaluhan ng mga kalahok mula sa 42 bansa na may kabuang 16,091 na dumalo sa Kadian. Bukod dito, nagkaroon din ng makabuluhang presensya sa Islamabad, Telford, UK na may 3,388 na dumalo. Isang mabuting bilang ito para sa Kadian. Naway pagpalain ng Allah ang lahat ng dumalo at gawing makabuluhan ang kanilang pagdalo sa Jalsa. Ngayon, manalangin tayo.